The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Many times the question have been asked, am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? And the answer to that question is in the first reading today. The answer is yes. You are your brother's keeper. The first reading reminds us that we are to dissuade our brothers and sisters, telling them to correct what is wrong in their lives. Tell them to correct what is wrong in their lives. Dissuade them. Pag sinabing dissuade, ipaalala. In a stricter term, warn them. Warn. Hindi lang yung sinasabi mo, kundi bigyan sila ng babala. Bakit may babala? Because if they will not change, it will lead them to death. Not just of terminal death, but we talk about the final judgment. In plain, simple words, it will bring them to hell. My dear friends, my brothers and sisters, I want you to understand this. Dissuade. To dissuade is not to nag. To dissuade is not to rant. Pagka minsan, nakakainis kapag tayo tinatama, kasi yung nagtatama sa atin, nagnanag, di ba? Paulit-ulit, hindi nakikinig. Kaya, ayaw na ng pakinggan. Simple lang. You tell the person what is wrong. Ano sabi sa ibang mga pagbasa? Kung ayaw niyang magbago, hindi mo problema yon. Because if he dies because of his sin, you will be saved. But if he dies for you not correcting your brother, including your sister, you will be held accountable. You will be held accountable. To tell them. To tell them. And, ano yung dapat hindi gawin? You never gossip about the wrongs of your brothers and sisters. Tayo ayaw nating sabihin. Ayaw nating sabihin kung ano ang kanilang pagkakamali. Kasi mas masarap
pagchismisan sila. Hindi po ba, ano? Pagchismisan sila. Kahit yung mga pari, sabi ng isang pari, ako umattend talaga ako ng retreat. Umattend talaga ako ng recollection. Kasi, pag absent ka, ikaw ang pinag-uusapan. Di ba? Ganon talaga eh. Kaya hindi umabsent. Hindi dahil gusto mo talagang umattend, takot kang ikaw ang pag-usapan. Di po ba, ano? Sabi nga nila, sana, pag ikaw ay nawala, namimiss ka ng ibang tao. Pag ikaw ba'y nawala, namimiss ka ng ibang tao? Minsan kang umabsent. Sabi, nga, namimiss natin siya, ano? Pag wala siya, saya-saya natin. Di ba? Hindi yung dahil malungkot siya na wala ka. Masaya pala sila pag wala ka. Never gossip about the wrongs of your neighbor. Second, hindi lang yung pinagchichismisan, yung iba, pinaparinggan. Hindi nakakatulong yon. Instead na sabihin mo ng diretso, huwag mong pariringgan. Diretsuhin mo. Kasi mas masakit yun eh, hindi po ba, no? Mas masakit yun. Ha? May pinagalitan ako minsan kasi nakita ko yung babae, may tagus. May tagus. Hindi niya alam na may tagus. Alam niyo ba ibig sabihin na may tagus? Hindi po ba, no? Kung hindi alam ni Mister, sabihin mo kung ano yun. May tagus. Ano pa? Gasino nang sabihin sa kanyang, meron pong tagus. Ano? Kailangan bang pagchismisan? Kailangan bang paringgan? Di po ba? Ha? May period ka. Di ba? Hindi mo lang diretso, tagus. O di tapos, di po ba? No? Kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo makadiretso. Pag may kausap kang may muta, hindi mo masabing may muta. Hipo ka ng hipo sa mata mo, hari nawa, hipuin niya ang mata niya. Hindi po ba, ano? Nagdugo na yung mata mo, may muta pa siya. Kasi hindi mo masabing may muta ka. Hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga ng teacher sa kanyang mga estudyante, pag hindi nag-toothbrush ang kaklase mo, sabihin mo, patingin nga ng ngipin mo. At sabihin mo, alam ko ang ulam nyo kanina. Kasi nakasingit eh, hindi po ba, no? So, yung katabi niya, may amoy daw. Tapos sabi niya, ngiti ka nga. Ngumiti naman. Sabi, ay, alam ko ulam nyo kanina. Ano? Dinuguan. Ay, hindi. Ano ulam ninyo? Ha? Nilaga. Ha? Kailan kayo nag-ulam ng dinuguan? Kagabi. Ibig sabihin, kagabi pang di nagtututbrush. Di po ba, ano? Diretsyon mo. Hindi ka nagtutbrush, no? Mga minamahal na mga kapatid, huwag pagchichismisan, huwag pariringgan, sabihin ng diretsyon. Di po ba, no? Alam naman nating sikip ang simbahan. Maliit lang kasi ang simbahang ito. Ha? Di sabihin mo, pwede po bang umusog ng konti? Hindi po ba, ano? Sabihin nyo, pwede po bang umusog ng konti? Hindi yung sasabihin mo sa katabi mo, ang taba-taba kasi. Di ba? Sabihin mo lang umusog. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. At pangatlo, huwag pagchichismisan, huwag pariringgan, diretsuhin mo sabihin, sapagkat hindi natin tungkulin na baguhin ang ating kapwa. Inuulit ko, hindi natin tungkulin na baguhin ang ating kapwa. Sapagkat ang pagbabago ay kusang loob. Hello. Pakinggan niyo akong mabuti. Ang pagbabago ay kusang loob. Ano ibig sabihin? Even God was unable to change the heart of Judas. Take note. Even God was unable to change the heart of Judas. Why? Because change is a personal choice.
The only obligation that being asked from us from the first reading is to correct our brothers and sisters. What is the second reading trying to tell us? Do it with love. Do it with love. Because if people feel that you are saying it out of concern, they will listen to you. Mahirap magbago kapag ang nagpaparinig sa iyo, feeling self-righteous. Di po ba? Kaya yung iba, gumaganti. Anong sabi nila? Tingnan mo nga sarili mo. Di po ba, ano? Do it out of love. My dear parents, when you correct your children, please do it out of love. Kasi ang reklamo ng maraming anak, Father, nagsisimula pa lang ako ng magkwento. Nakasinghal na ang nanay ko. Oo nga naman, di po ba, ano? Pakinggan niyo muna. Ma, may sasabihin ako ngayon. Ano na naman sasabihin mo? Di ba? Pambihira naman ang nanay na ito. Gusto mo magkwentong anak mo, ikaw naman, lang gugulat ka agad. Di ba, ano? I encourage the children to tell their parents, I love you. Di ba? Malaking bagay yun eh. Ma, I love you. Pa, I love you. Di ba? Ano? Malaking bagay yun. Pero, sinabihan ng anak, yung nanay niya, Ma, I love you. Sabi kagad ng nanay, ano na mga kalokohan mga ginawa mo? Grabe! Kaya walang nagsasabing I love you na anak eh. Mga minamahal ang mga kapatid, do it out of love. As I have said before, you can never be wrong in doing things out of love. Kaya nga ang gospel, kung ayaw makinig, magsama ka to witness. Pag ayaw makinig, isumbong mo sa simbahan. Di po ba, no? Para, bahala na ang Diyos sa Kanya. We are not here to judge our brothers and sisters. Again, we have to dissuade, to warn, to correct our brothers and sisters, not to gossip about it. Second, we have to do it out of love. If they fail to listen, don't worry about it. Don't worry about it. Because we have a righteous God. He is a God of justice. And at the end, justice will be pronounced. Amen. We can be charitable with our words, even in correcting our brothers and sisters. Hindi pa po kami pari noon. Nakikinig kami ng recollection ni Bishop Bacani. Yung matanda sa harap namin, ang pangit ng buhok, sorry for the word, ano po? Tapos nakatis. Hindi namin makita mukha ni Bishop. So, nagkukwento kami, ano ba naman ito? Hindi siguro ito naligo, kung ano. Nadinig pala niya. Nung kami kakwentuhan na si Bishop Bacani, naku, lumapit siya. Sabi niya, Bishop, your boys are telling me that my hair is not beautiful. Ay, pangit talaga. So, tinignan ko si Bishop kasi pag sinabi niya maganda, sasabihin ko talaga, sinungaling ka, Bishop. Ano po? But the good Bishop said, pangit? Di naman. Unique. Kaya pag kayo nagtanong kay Bishop, pangit ba? Pag sinabi niyang unique, pangit yun. Maganda ba asawa ko? Unique. My dear friends, my brothers and sisters, keep in mind that we are only asked to dissuade, to correct the wrongs against the 10 Commandments. 10 Commandments lang, ha? So,
Pag hindi nyo type ang kulay ng damit ng inyong asawa, hindi yan kinukorek. Hindi yan kinukorek. Sabihin nyo kung anong mas maganda. Di po ba? It is not wrong to wear the color that you do not like. Ang kinokorek lamang ay kasalanan. Don't gossip. Huwag pariringgan. Higit sa lahat, gawin ito ng may pagmamahal. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.